ng ating pong sinimulang two-part series dito po sa Luke chapter 1. So last time, tiningnan natin yung unang bahagi. And ngayon po ay tatalakayin natin yung verses 34 to 38. The title is once again, The God of the Nativity, Part 2. Babasahin ko po yung Luke chapter 1, verses 34 to 38. Buksan po ninyo yung mga Biblia. Sa Lucas, ang kabanata ay ang talata ay 34 hanggang 38. Babasahin ko po mula sa ang Biblia translation. Huwag po kayong mag-alala kung ano man yung translation na meron kayo, English or any other translation. Sundan nyo na lamang po ako as I read through. Beginning verse 34, sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Si Elizabeth, na iyong kamag-anak, ay naglihi rin ng isang lalaki o ng isang anak na lalaki bagamat siya'y matanda na. Ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Sapagkat sa Diyos ay walang salitang hindi mangyayari. Verse 38, at sinabi ni Maria, narito ako na alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Pagkatapos, iniwan siya ng anghel. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po sandaling manalangin. Aming Ama, gusto po naming pagkatiwala sa inyo ang panahon ng aming pag-aaral. Nawa matagpuan niyo po ang bawat isa sa amin, including myself, na nagpapasakop sa mga katuruan ng bahagi na ito ng Biblia na pamilyar sa aming lahat. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang gumabay sa amin sa buong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po itutuloy natin ang pagtalakay sa kwento na ito patungkol sa kamag-anakan ng ating Panginoong Jesucristo. Everyone is familiar with the birth of the Lord Jesus Christ, and the whole world actually is celebrating Christmas this week. Pero gusto ko pong ulitin na dapat ang maging focus po natin pag pinag-uusapan ang kwento ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po yung mga magagandang detalye na nakapaligid dito, kundi ang lahat ng tinuturo nito patungkol sa Diyos. Ulitin ko, ang pinakamahalagang paksa sa araw ng Kapaskuhan ay hindi yung mga detalye ng event na ito na nagpapasaya sa pagdiriwang ng marami, kundi ang Diyos. Ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng ito. Ang katotohanan patungkol sa Diyos na siyang pinakamahalagang paksa sa kwento patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay may tuturing nating golden string. Bakit ko nasabing golden string? Yung pong sentro ng pagiging Diyos ng Diyos sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, sapagkat ito ang siyang bumubuklod sa lahat ng mga piraso ng kwento na ito para maging angkop sa kabuuan. Alisin mo ang Diyos mula sa kwento patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo at ang matitira sa iyo ay alamat. Ano ibig sabihin ng alamat? Mga kwentong ginawa lamang o nilikha ng mga tao. Ang totoo po niyan, marami pa rin po mga tao ang hindi naniniwala na ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay totoong nangyari sa kasaysayan. Marami sa kanila naniniwala na magandang kwento para patulugin ang mga bata pagkagabi. Ang kwento patungkol sa kapanganakan ni Jesucristo. Pero hanggang doon na lamang yun, kwentong pangbata at wala nang iba. Para sa iba naman ng mga matatanda na, ang Kapaskuhan ay isang pangkaraniwang holiday, katulad ng ibang mga holiday sa isang taon. Pag dumating, i-celebrate, pagkatapos, kalimutan. But this kind of mindset na parang hindi naman totoo yung kwento patungkol sa Jesus na ito, na ipinanganak sa isang pasabsaban, at itong araw na ito ay isang pangkaraniwang holiday lamang, ay hindi po peculiar o hindi po
sabihin nating exclusive sa mga hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Minsan, yung pong malamig na pagtrato sa kasaysayan ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay maobserbahan mo rin sa mga taong nagpapakilalang sila'y Kristiyano. Born again, no? Mga miyembro ng isang church. Pero, ang kwento patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay nakukulong na lamang sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pagkatapos ng Kapaskuhan, nalilimutan na rin ang kwento patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ang isang tao, pwede siyang maging dismissive sa kahalagahan ng event ng kapanganakan ni Jesucristo, pero hindi niya sinasabi sa kanyang bibig. No? Hindi niya sinasabing hindi mahalaga sa akin ang kapanganakan ni Jesus, pero makikita mo na hindi niya ito binibigyan ng karampatang pagpapahalaga. Ang isang mababang pananaw patungkol sa Diyos ay magreresulta sa isang mababaw na pananaw patungkol sa birheng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Pagka ang pagkakilala mo sa Diyos ay mababaw din ang magiging pagpapahalaga mo doon sa nangyari sa isang batang babae na ang pangalan ay Maria, na isang birhen, siya ay nagdalang tao at nanganak, at ang ipinanganak niya ay walang iba kundi si Jesucristo. Ngayon pong hapon, bibisitahin natin ulit ang event na ito at sana tulungan tayo ng Diyos na mamangha sa mga ginawa niya sa likod ng kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto kong i-summarize yung ating pag-aaral, no? Ngayong hapon ng ganitong paraan. The birth of Jesus teaches us to awe at God and to respond with submissive faith. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay nagtuturo sa atin na mamangha sa Diyos at tumugon ng mayroong pananampalatayang nagpapasakop. Meron po akong dalawang mahalagang punto. Una, it is about God's unmatched power. Pangalawa, it is about God's unusual prospect. So tingnan po natin yung una, no? It is about God's unmatched power. Pag pinag-usapan natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ang isa sa mga nagbibigay ng ningning, no, sa kasaysayan na ito ay ang katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos na walang kaparis. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay hindi po katulad ng ibang mga klase ng kapanganakan. Hindi po ito isang common birth. Hindi po ito isang natural occurrence. Ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo at ang lahat ng mga event sa palibot nito, kasama na ang pagbubuntis ng isang batang teenager na ang pangalan ay Maria, ay kinasangkapan ng Diyos para isakatuparan ang kanyang grand design. At ano yung grand design ng Diyos na yon? Ang pagliligtas sa mga makasalanan. Tinutupad na ng Diyos ang kanyang pangako doon sa Genesis 3:15 na sa pamamagitan ng binhi ng babae, dudurugin ang ulo ng ahas. Bago pa man, sabihin natin ipanganak si Abraham. Ano? Kasi madalas pag pinag-uusapan yung kailan sinimulan ng Diyos to pa rin ang kanyang pangako ng pagliligtas ng mga makasalanan, madalas sinasagot ng marami, nung ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Hindi po. Ginawa na ng Diyos na to pa rin ang kanyang pangako na siya'y magliligtas ng mga makasalanan nung pamang pinatapo ng Diyos si Adan at saka si Eva, papalabas ng hardin ng Eden sa Genesis chapter 4. Diba? Sa Genesis chapter 3, nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan. Genesis chapter 4, nasa labas na sila ng hardin. At ako naniniwala, from Genesis chapter 4, bago pa man mag-Genesis chapter 4, tinutupad na ng Diyos ang kanyang pangako na magliligtas siya ng mga makasalanan. At ito po ay isa sa mga patunay na ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako ay hindi lamang po pagpapaganda ng kanyang mga sinabi o pagpapalamuti sa kanyang mga sinabi. Ang mga ginagawa ng Diyos para tuparin ang kanyang mga pangako ay patunay na kaya ng Diyos na gawin ang nararapat para ang kanyang sinabi maging katotohanan. Ulitin ko yan, ha?
kaya ng Diyos gawin ang lahat ng nararapat para isakatuparan o gawing katotohanan ang anumang kanyang pangako o sinabi. Kaya po yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, hindi po ito maituturing na dakilang himala dahil sa pamamaraan na ito'y nangyari, kundi ito po isang dakilang himala sa pamamagitan ng kadahilanan kung bakit ito nangyari. Bakit nangyari ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Yun ang pinakadakilang himala. Papaano ito nangyari? Hindi yung bakit ito nangyari. It is sad to note na marami pong mga tao nakikita kapag binabasa nila yung storya ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, si Maria. Kapag pinag-uusapan ng kwento, pag ginagawa ng pelikula ang kwento patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, lagi na-highlight si Maria. Laging si Maria yung main character. Laging si Maria yung heroine. Siya yung bida. Bagamat totoo, hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga ang papel na ginampanan ni Maria sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Pero I think nasabihin siya yung pinaka main character sa kasaysayan na ito is an overstatement. Ang totoo, ang main character sa kasaysayan ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi si Maria. Ang Diyos, ang main character sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat totoong si Maria ay sinadyang pinili ng Diyos para tuparin ang kanyang pangako mula pa dun sa Old Testament, pero paulit-ulit na makikita natin na ang Diyos, ang pinaka-main character, kapag ang lahat nangyari, kahit pamagitan ni Maria, ipinanganak ang anak ng Diyos, ay katuparan pa rin ng kung ano yung sinabi ng Diyos. Kasangkapan lang si Maria para ipakita na ang lahat ng ito patungkol pa rin sa Diyos at sa kanyang sinabi. Basahin niyo po yung Old Testament. At doon niyo po makikita ang napakaraming mga patunay na ang Diyos, gumagawa po siya ng mga dakilang bagay sang-ayon sa kanyang mga ipinangako. Wala tayong panahon para isa-isahin yung mga kwento patungkol kay Abraham, kay Josue, sa bansang Israel, kay David, sa Kingdom of Israel. Marami tayong ebidensya na pwedeng i-quote para sabihin na ginagawa ng Diyos sa mga dakilang bagay para patunayan na yung kanyang sinabi ay tutuparin niya. Pero ngayong hapon na to, the most compelling proof ng lahat ng mga sinabi ng Diyos at ang katotohanan ng pagiging tapat ng Diyos ay walang iba kundi ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo. The birth of Jesus is proof of God's unmatched power. Dalawang bagay lang po yung gusto kong i-highlight, dito po sa passage na ito para patunayan ang kapangyarihan ng Diyos ay walang katulad. Una, the means of incarnation. The means of incarnation. Look at verse 34 ng ating passage. Ang sabi po dito, sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? Paano mangyayari ang lahat ng ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? Tandaan niyo, sinabi ng anghel na ang pangalan ni Gabriel kay Maria na ikaw ay magdadalang tao. Yun po yung context ng verse 34. Kaya sinabi niya, paano ako'y magbubuntis gayong ako'y wala pang nakikilalang lalaki? Yung pong salitang nakikilala, no, hindi po ibig sabihin ito intellectual or social knowledge na nakikilala by name, nakikilala by Facebook profile or Instagram. Sa panahon natin ngayon, marami tayong kilala without actually personally knowing them. We know them by name. Kilala natin yung mga politiko, kilala natin yung mga sikat na artista, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa Amerika. Pero hindi po yun yung ibig sabihin ng salitang nakikilala dito. It refers, yung po salitang nakikilala, refers to an experience usually developed in an intimate relationship. Isang seryosong relasyon. At dito po sa context na ito, yung pong seryosong relasyon na ito
o yung intimate relationship na ito ay yung pong sexual experience in the context of marriage. So sa madaling salita, si Mary po ay isang virgin. Siya po'y walang karanasan sa sino mang lalaki. Bagamat totoo na sa kwento na ito, pag binasa niyo sa verse 27, sabi po doon, si Maria ay betrothed sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Yung pong betrothal, sa ating kultura, ipinagkasundo. Okay, bagamat hindi na yata pinapractice ngayon yan. Sa ating kultura, yung mga anak ay pinagkakasundo, bagamat di pa sila nagkakakilala, di pa sila nagkikita. Ikakasal na sila pagdating ng certain age, no? Ganyan yung pagkakasundo. Usually, ang mga magulang ang nasusunod sa ganyang klase ng arrangement. Pero sa kultura ng mga Hudyo, pangkaraniwan yung betrothal o yung pagkakasundo. Si Maria po, according to verse 27, ay pinagkasundo kay Jose, pero yung pong relationship nila ay hindi po kailanman mag-escalate into something sexual. Unless makumpleto po nila yung seremonya ng kasal. So hindi po ibig sabihin pinagkasundo, siguro sa mas modern terminology, ang ginagamit yan, engagement. Hindi porket engaged na, pwede na magkaroon ng sexual relationship. Hindi pa kayo kasal. So ganun din yung betrothal dito sa kwento na ito. Bagamat si Maria at si Jose, nakatakda na silang ikasal, pero hindi po sila pwedeng magsama. Hindi po nila, ang technical term, hindi pwedeng ma-consummate yung kanilang marriage unless they are married legally. Sa kultura po ng mga Hudyo, ito yung kaibahan sa ibang klase ng kultura pagdating sa pagkasundo ng mga anak. Sa kultura ng mga Hudyo, ang isang babae na ipinagkasundo sa isang lalaki, legally, tinatawag na siyang wife. Okay, kaya itong si Mary, sa verse 27, legally, wife na siya ni Joseph. Kasi betrothed na sila sa kultura ng mga Hudyo. Pero, hindi po sila allowed to engage sexually until marriage. Kaya ang tanong, paano ba nagiging certified ang isang mag-asawa na married na sila? Sa kultura po ng mga Hudyo, ang isang public na senyales na kasal na nga po ang ipinagkasundong lalaki at babae ay pagka po yung lalaki sinundo yung babae sa kanyang tahanan at iniuwi sa kanyang bahay. Okay, yun ang kultura nila. So, meron pong mga ceremony yun at may mga date na sineset. So, pagka sinundo na po nung lalaki, yung kanyang wife, sa bahay nito at inuwi na sa kanyang bahay, yun po yung pagpapahayag sa publiko na kasal na sila. So, doon pa lamang po pwede silang magsiping. Ang sinasabi ni Maria, wala pa doon sa point na yun na sila ay pwede nang magsiping. Kaya siya ay walang karanasan pagdating sa karanasang sexual. Yun sinasabi niya sa anghel na ito. So Mary was an innocent virgin nung nagpakita po yung anghel sa kanya na ang pangalan ay Gabriel. Now, ang tanong, papaano po naging patunay ito ng walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos? Di ba sa panahon ngayon, marami namang babae nabubuntis kahit walang asawa? Di ba? Hindi ba pwedeng mangyari sa panahon nila Maria yon? No? Pero dito sa kwento na ito, malinaw po na pinapatunayan at iningatan ng mga sumulat at maging ng Diyos mismo na maging malinis si Maria bago siya ikasal kay Jose. At yung pong pagbubuntis ni Maria ay nangyari bago pa iuwi ni Jose si Maria sa kanyang bahay. Ibig sabihin, bago pa niya maging asawa na legal o maging kasal na asawa itong si Maria. So kung nabuntis si Maria, bago pa siya magkaroon ng karanasang sexual sa isang lalaki, papaano siya nagdalang tao? Doon papasok yung dakilang himala. Alam naman natin, di ba sa science, a woman cannot conceive a child without a man. Pwede ba magbuntis ang babae na walang lalaki? Hindi pwede. Di ba tinuturo sa science yan, sa reproductive system. No? Kailangan merong union between the sperm and the egg cell
para ma-fertilize at mag-form ang isang baby. Pero dito, na-form ang isang baby without science. Ibig sabihin, without the normal science, without a male partner. Pero dito matututunan natin na bagamat walang lalaki sa buhay ni Maria, nagbuntis siya. Hindi po ito isang skandalo. No? Ulitin natin, si Maria ay nagbuntis kahit walang lalaki. Because it was a miraculous conception. Si Maria na isang birhen, nabuntis siya even before marrying Joseph. Of course, kung meron mang unang dapat masurpresa sa narinig niya ito, walang iba kundi si Maria. Di ba? Siya yung unang dapat masurpresa. Eh yun nga lang pagsulpot ng isang anghel sa kanyang harapan, nakakagulat na yan. Ano ba ang dapat na maranasan o maramdaman ng isang batang teenager? Sabi ko sa inyo last time, si Mary siguro nasa pagitan ng 12 to 14 years old nung siya ay kinatagpo ng angel na ito. At nung siya ay nagbuntis sa ating Panginoong Jesucristo, yung bata na yon, biglang may susulpot na anghel sa harapan mo. Hindi nagpakita yung anghel sa isang panaginip, hindi nagpakita yung isang anghel o nagbigay ang Diyos ng mensahe sa pamamagitan ng isang propeta, sumulpot yung anghel at Angel Gabriel pa yung sumulpot sa harapan niya. Kaya sa verse 30 sabi, natakot si Maria. Ano mararamdaman ng isang Maria na ganitong edad? Siguro para sa isang normal na teenager, baka nga hindi lang matakot, baka himatayin pa. Pag nakakita siya ng isang kamanghamanghang anghel sa harapan niya at nagsasalita sa kanya. Pero alam niyo, ito yung maganda sa kwento na ito. No? Hindi lang pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Dahil sinabi niya kay Maria, magbubuntis ka kahit wala kang karanasan sa sino mang lalaki. Pinakita rin dito na ang Diyos, very understanding siya sa kahinaan ng tao. Alam ng Diyos na si Maria, hindi niya lubos na maiintindihan kung ano yung lahat ng naririnig niya na sinasabi sa kanya ng anghel. Pero alam niya ang Diyos, sa kanyang pagiging understanding, hindi niya na hinintay na si Maria ay humingi pa ng pruweba o patunay na totoo ba itong mangyayari na ito o ito bang isang imposibleng bagay na ito ay magaganap sa buhay ko. Nagbigay na agad ang Diyos ng patunay na totoo yung kanyang sinasabi sa pamamagitan ng salita ng anghel. Tingnan niyo po yung verse 36. Alam ng Diyos na si Maria magugulumihanan. Alam ng Diyos na makukonfuse, matatakot. Sabi sa verse 36, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihiri ng isang anak na lalaki, bagamat siya'y matanda na, ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Alam ni Maria na si Elizabeth na pinsan niya, baog, matanda na. Wala pang anak. Asawa niya, ang pangalan ay Zechariah. Pero sinasabi ngayon ng anghel sa kanya, bilang patunay na kayang gawin ng Diyos ang kanyang sinabi, yung iyong pinsan na si Elizabeth ngayon, nagdadalang tao. 6 month niya ngayon. Alam mo rin naman na yung iyong pinsan na yun ay baog. So parang sinasabi dito ng anghel na yung karanasan na ito na hindi pangkaraniwan, galing sa Diyos. Ginawa ng Diyos. It is an act of God. It is something na hindi kayang gawin ng tao at hindi kayang maintindihan ng tao. Pero totoong nangyari. Bakit? Sabi sa verse 37, because for God, nothing is impossible. Walang imposible sa Diyos. At yun yung isa sa mga grace na binigay ng Diyos kay Maria para patunayan sa kanya at para maniwala si Maria na ang Diyos ay makapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan ay walang katulad. Pangalawa, the source of the incarnation. The source of the incarnation. This is another proof of the unmatched power of God. Look at verse 34 again. Sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki? Alam ko yung tanong ni Maria na ito, nagtatanong siya ng isang general question patungkol dun sa, paano ako magbubuntis? May wala naman akong asawa. Pero, alam niyo, ang ginawa ng Diyos dito, nagbigay siya ng isang specific explanation kung papaanong si Maria ay magbubuntis. Laging one step before.
One step ahead ang Diyos sa mga taong katulad natin. Alam niya kung ano yung mga nasa isip natin. Alam niya yung mga pagdududa natin. So para mawala yung pagdududa, mapalitan ng pananampalataya, sinabi ng Diyos at pinaliwanag sa kanya yung magiging proseso ng kanyang pagbubuntis. Alam naman natin si Maria, bata, inosente. Pero hindi po ibig sabihin na hindi alam ni Maria kung paano nagbubuntis ang isang babae. E di ba tinuturo naman yan ng ating mga magulang, no, sa ating mga anak, sa ating mga tahanan. Di ba dapat ang sex education dapat nagsisimula sa loob ng tahanan, hindi sa school. Marami na pong nag-eksperimento dahil natutunan sa school at hindi natutunan sa bahay. Hindi kasi kinahihiya dapat talakayin ng mga bagay na ito. At ako naniniwala, sa kultura ng mga Hudyo, ang mga magulang na babae, bagamat hindi sila kasing dunong ng mga magulang na lalaki, meron silang concern sa kanilang mga anak, lalo na mga anak na babae, tinuturuan nila ito ng mga impormasyon na dapat nilang malaman bilang babae. At kasama na doon yung paano nagbubuntis ang isang babae. So bagamat inosente si Maria, hindi po siya ignorante. Alam niya yon. Alam ni Maria, sapat yung kanyang kaalaman na hindi siya pwedeng magbuntis na walang lalaki. Pero ulitin natin ang Diyos, alam yun eh. Ang Diyos alam na si Maria, hindi niya lubos na maiintindihan. Alam ni Maria kung paano nagbubuntis ang isang babae at paano siya magbubuntis, wala naman siyang asawa. Alam ng Diyos yun. Kaya minsan pa, inunahan na ng Diyos bago humingi si Maria ng further explanation. Further explanation ng proseso na mangyayari sa kanya. Paano ako magbubuntis? Binigay na ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng anghel, verse 35. Bait ng Diyos, no? Hindi mo na kailangan magdalawang salita. Inuunahan kanya na. No? Hindi niya na hinahayaang magduda ka. No? Binibigyan kanya na agad ng matibay na batayan para manampalataya ka. Look at verse 35. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Ang paliwanag na binigay ng Diyos kay Maria, hindi po scientific. Theological. Theological. I think ang keyword po dito ay yung salitang lililiman. Siguro, pamilyar kayo sa salitang lililiman, yung mga manok na ng itlog. Diba? Nilililiman nila, pinapainitan nila para mag-hatch into chicks, no? Yung kanilang mga itlog. Pero yung pong salitang lililiman, sa wika English na ginamit yung overshadow, ay ang kaparehong salitang ginamit sa Genesis chapter 1 verse 2. Genesis chapter 1 verse 2. Tandaan nyo, unang aklat ng Biblia. Anong nangyari sa Genesis chapter 1? Creation. At doon po yung parehong salitang ginamit para tukuyin ang parehong Holy Spirit. Tingnan niyo po yung Genesis chapter 1 verse 2, babasahin ko. Sabi po dito, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Yung pong salitang kumikilos, yun po yung salitang nilililiman o sa wika English, overshadow. O sa ibang translation, hovering. No, hovering yung ginamit na translation. But it all points the same word. All points to the same word. Yung pong salitang ginamit dito, hindi po nagsa-sightseeing yung Holy Spirit ibabaw ng tubig, parang namamasyal. Hindi ganon. Yung sinabi pong ang banal na ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig, the word suggests the life-giving divine presence of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun? Ang banal na Espiritu, nung siya kumikilos sa ibabaw ng mga tubig, siya ay lumilikha habang nasa ibabaw ng mga tubig. Ano ibig sabihin? Ang ibig po sabihin ng salitang lililiman dito or overshadow, tinutukoy yung kapangyarihan ng Diyos na lumikha. At itong Diyos na ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. God here is simply telling Mary na siya'y magbubuntis sa pamamagitan ng kapangyarihang lumikha ng banal na Espiritu. Yung pong paglilim ng banal na Espiritu sa kanyang, ibig sabihin, lilikha ang banal na Espiritu sa kanyang katawan
ng katawan para sa anak ng Diyos. Ang hirap intindihin. Ano? Kasi alam natin, kailangan ng lalaki para magbuntis ang isang babae. Pero para sa Diyos, hindi po kailangan ng lalaki para ang isang babae mabuntis. All that God needed to do is to create inside the womb of Mary. Lumikha ang Diyos na banal na espiritu sa loob ng sinapupunan ni Maria. Hindi niya kailangan ng lalaki para gawin ito, sapagkat ang katawan na binuo ng banal na espiritu sa loob ng sinapupunan ni Maria ay para sa anak ng Diyos. Kaya tinawag yung anak na banal, walang kasalanan. So Mary, through the power of the Holy Spirit, became pregnant. Ang hirap intindihin. Alam nyo, hindi naman natin kailangan maintindihan ng lubos. Kailangan lang nating paniwalaan. Bakit? Sapagkat sinabi ng Diyos. At dyan, dadali tayo sa ating second major point. It is about God's unusual prospect. Paulit-ulit po nating ini-establish dito sa dalawang sermon na ito, yung unang sermon ng Sunday at itong pangalawang sermon ngayong araw na ito, na ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay hindi patungkol kay Maria. Ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay patungkol sa Diyos. Sa Diyos at sa kanyang pangako at sa kanyang sinabi. Pero, ganun pa man, ang Diyos gumagamit siya ng mga tao para isakatuparan ang kanyang mga kamangha-manghang plano. Hindi po gumagamit ang Diyos ng mga tao para sabihin, hindi magagawa ng Diyos kung walang tao. Kundi gumagamit po ang Diyos ng tao para isakatuparan ng kanyang mga plano para lalong ipakita ang kanyang kadakilaan. Bakit kamo? Sapagkat kaya ng Diyos gawin ng gusto niya, kahit hindi sa pamamagitan ng kanyang sariling, sa kanyang sarili. Halimbawa, siya yung gagawa. Gumagamit siya ng mga pamamaraan. Gumagamit siya ng kasangkapan. At doon makikita natin, dakila talaga ang Diyos. Walang limitasyon ng Diyos na ito. Kaya niyang gawin ang gusto niya, kahit gumagamit siya ng mga mahihinang tao. Sa kwento natin, ang pangalan ay Maria. Para isakatuparan ng plano ng Diyos na ipadala ang kanyang bugtong na anak dito sa mundo, ginamit niya ang isang batang teenager na ang pangalan ay Maria. Sino ba si Maria? Sino si Maria? Pag binasa mo sa Biblia, wala tayo halos alam na impormasyon patungkol kay Maria, maliban sa impormasyon na si Maria ay isang Hudyo, mahirap, bata o teenager, birhen. Yun lang alam natin patungkol kay Maria. Wala na. There's nothing exceptional about Mary. Hindi po siya espesyal kumpara sa ibang babae. Hindi po siya higit kaysa sa ibang babae. Kung magiging totoo lamang po tayo sa records sa Biblia, si Maria po ay mababa kumpara sa ibang babae. Aba. No? Wala siyang pwedeng ipagmalaki. At ito ay pinapatunayan sa atin ang katotohanan na hindi po puno ng grasya si Maria. Nakatulad ng dalangin ng mga kaibigan nating Roman Catholics. Diba? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Hindi po napupuno ng grasya si Maria. Bakit? Sapagkat si Maria ay katulad din nating pangkaraniwang kasalanan na tumanggap ng grasya mula sa Diyos. Hindi nagbibigay ng grasya. Tumanggap lang siya ng grasya. At itong kwentong pinag-uusapan natin ay isang patunay na tumanggap lang siya ng grasya mula sa Diyos. Hindi siya nagbigay ng grasya. Bakit? Sapagkat isa siyang makasalanan. Hindi nga siya kilala. Hindi nga siya mayaman. Wala nga siyang pinag-aralan. Mahirap lang siya. Ang background nga ni Elizabeth mas maganda kaysa sa background ni Maria, yung pinsan niya. Pag binasa niyo dun sa unang-unang bahagi ng Luke chapter 1, sinabi dun na si Elizabeth ay galing sa isang pamilya ng mga pare. Na galing sa lahi ni Aaron. Si Aaron, kapatid ni Moises. Yun yung kauna-unahang pinakapunong saserdote. At mula sa kanya, nagmula ang lahi ng mga pare. So, hindi po pangkaraniwang lahi ang pinagmula ni Elizabeth. At isa siyang
anak na galing sa pamilya ng mga pari. Ang mga pari po, hindi po sila mahihirap ng panahon na ito eh. Hindi sila pwede maghirap. Bakit? Kasama sa batas ng mga Hudyo na tutustusan ng buong Israel ang mga Libita. Doon galing ang mga pare. Kahit wala silang manang lupa, kahit wala silang inaaning mga crops, kasi wala silang sariling binubungkal na lupa, hindi sila magugutom. Bakit? Sapagkat ang bawat tribo, tutustusan ng lahat ng kanilang mga pangailangan. Kaya ito pong si Elizabeth, tapos yung asawa niya pa isang pari din, ang pangalan ay Zechariah, hindi sila nag-struggle financially, unlike Mary. Si Mary mahirap. Siguro, nagutom. Naghihikahos. Pero gusto ko po makita natin kung ano yung pinaka-striking pagdating sa karakter na ito ng pangalan ni Mary. Hindi yung kanyang status, social status, financial status, hindi yun eh. Ang very striking o kamangha-mangha dito sa karakter ni Mary dito, hindi rin yung reputation niya. Wala naman siya ipagmamalaking reputasyon. Hindi naman siya nakapag-aral. Mga babae po sa panahon na ito, sa kultura ng mga Hudyo, hindi sila nag-aaral. Kung may natututunan man sila sa sinagoga, o kaya sa mga asawa nilang lalaki, kasi mga asawang lalaki lang ang nag-aaral. Masyadong hindi pantay ang trato sa mga babae sa kultura ng mga Hudyo. Pero mayroong isang kamangha-mangha sa karakter ni Maria. Alam niyo kung ano po yun? Ginamit po siya ng Diyos para turuan tayo, kahit sa panahon natin ngayon, kung anong ibig sabihin ng true discipleship. Paano napasok yung discipleship sa kwento ng Christmas? Si Maria po ay isang totoong disciple ng Diyos. At ginamit siya ng Diyos para turuan tayo kung ano ibig sabihin ng true discipleship. Dalawang bagay po yung gusto kong ipakita sa inyo. Si Maria ay isang example ng true discipleship. Number one, the disciple self-regard. The disciple self-regard. Gusto ko po mapansin niyo po kung paano tumugon si Maria sa lahat ng sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. Doon sa verse 38a ng ating passage, Luke chapter 1, verse 38a, ganito yung sabi ni Maria. At sinabi ni Maria, narito ako na alipin ng Panginoon. Narito ako na alipin ng Panginoon. Pinili po ng Diyos si Maria para maging sisidlan ng pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay nagtataglay ng isang katangian ng isang mabuting disipulo ng Diyos. Ang isang disipulo ay hindi po tagasunod lang. Ang isang disipulo ay hindi lang tagapag-aral lang. Pero yun ang yung definition ng disciple, learner, follower. Ang ibig sabihin ng disciple, slave. Ang ibig po sabihin ng pagiging disipulo ng Diyos, pagiging alipin ng Diyos. Ngayon, anong ibig sabihin ng alipin sa panahon na ito? Hindi po yung alipin sa panahon natin ngayon. Ang alipin sa panahon na ito, kung tawagin ay ancient time, Near East Asian time, a slave did not only serve, but they have totally abandoned their own life for the sake of their master. Yung pong mga alipin sa panahon na ito, hindi na po ang sarili nila ang nasusunod, kundi ang Panginoon nila. Sapagkat, ang Panginoon nila ang nagmamay-ari na sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng alipin. Sa panahon na ito, nung sinabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, sinasabi ni Maria, ako ay pagmamay-ari ng Diyos. Yan ibig sabihin ng disciple. Tayo pagmamay-ari ng Diyos. Susundin ang alipin ng kanyang Panginoon sapagkat ang kalooban ng Panginoon ay kanyang kalooban. Ulitin ko yan ha. Susundin ng alipin ang Panginoon sapagkat ang kalooban ng Panginoon ay ang kalooban ng alipin. Ngayon ang nangyayari, yung mga nagpapakilalang Christian, meron akong sariling kagustuhan. Susundin ko yung gusto ko, kahit nasuwayin ko yung gusto ng Diyos. Hindi po pagiging alipin ng Diyos yun. Pagiging kaaway ng Diyos yun. Pag hindi mo sinusunod yung kanyang kagustuhan, ang totoong Christian,
ang totoong disciple, and I believe Mary is a true Christian, a true disciple, kapagkat siya, itinuring niya na ang kalooban ng Diyos na kanyang Panginoon ay kanyang kalooban. This is what Mary is saying here. Of course, alam ni Mary na sinasabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay mula sa kawalan. Alam niyo ba yun? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay out of nothing. Sinabi lang ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Alam ni Mary yun, tinuturo yun sa kanila ng kanilang mga magulang, tinuturo yun sa kasulatan, pero sa kanyang batang kaisipan, I doubt na naiintindihan niya kung anong ibig sabihin ng ang isang birhen na katulad niya ay magbubuntis at manganganak ng isang batang lalaki. Mahirap maintindihan yun para sa isang teenager. Siguro yung kwento na nilikha ng Diyos ang mundo mula sa kawalan, naiintindihan niya. Pero yung siya mismo ay magbubuntis kahit walang asawa, magbubuntis ng isang lalaki, pangangalan ng Jesus, hindi niya siguro lubos na maintindihan. Pero ito ang maganda kay Maria, na gusto kong maintindihan at matutunan din natin. Kahit hindi naiintindihan ni Maria ang lahat ng ito, naniwala siya. Ulitin ko ha. Kahit hindi naiintindihan ni Maria ang lahat ng sinabi sa kanya ng anghel, yung siya ay magbubuntis kahit siya ay walang asawa, magbubuntis na isang batang lalaki at manganganak at pangangalan ng Jesus, hindi niya kailangan maintindihan kung papaano. Pero naniniwala siya. Bakit siya naniniwala? Sapagkat yun ang gusto ng kanyang Panginoon. Yun ang sinabi ng kanyang Panginoon. Yun ang ibig mangyari ng kanyang Panginoon. Ang kaibahan ni Maria kay Zechariah, pag binasa niyo yung kwento ni Zechariah tsaka ni Maria, halos may similarity eh. Si Zechariah po, tumanggap din po ng announcement mula sa parehong anghel, si Gabriel, na dininig na ng Diyos yung kanyang panalangin at siya magkakaroon ng anak sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Elizabeth. At yung asawa niya na yun ay Baog. Alam niyo kung ano yung naging response ni Zechariah? Hindi siya naniwala. Nagduda siya. Humingi siya ng proof sa Diyos na mangyayari nga yung sinabi ng anghel. Alam niyo kung ano yung proof na binigay sa kanya ng Diyos? Naging pipi siya. Naging pipi si Zechariah, wala siyang masabing salita. Walang lumalabas sa bibig niya. Nagkapagsalita lang ulit siya nung ipinanganak na yung anak niyang si John the Baptist. Nagduda siya sa sinabi ng anghel na galing sa Diyos. Pero si Maria, hindi siya humingi ng patunay na mangyayari yung mga yon. Nagtiwala lang siya na ang lahat ng sinabi ng Diyos, lahat ng ibig mangyari ng Diyos, magkakatotoo. Ito yung dapat na attitude ng isang slave ng Panginoon. Kung ikaw ay Christian, papakilala kang mananampalataya ni Jesus, dapat maintindihan mo, isa kang alipin ni Jesus. At bilang alipin, hindi natin kailangang maintindihan, ma-process lahat yung sinasabi ni Jesus sa Biblia. Kailangan lang nating maniwala. Kailangan lang nating sumunod. Bakit? Dahil sinabi niya eh. Dahil sinabi ni Jesus eh. Dahil inutos ni Jesus eh. At bilang alipin, ang kalooban ng Panginoon, dapat ang magiging kalooban mo na rin. When the Master said he wanted something to happen kay Maria na tila imposible, naniwala siya. At ano nangyari? Lahat ng sinabi ng Diyos na pinaniwalaan ni Maria, na hindi niya pinagdudahan, nangyari. Pangalawa, at huli, the disciple's self-submission. Ito pa isang katangian ng isang totoong disciple. Self-submission. Pagkatapos ni Mary ikumpisal na siya ay alipin ng Panginoon sa verse 38a, sinabi niya at hindi siya nagdalawang isip na ikumpisal na siya ay nananampalataya sa kanya. Tingnan niyo yung verse 38b. Ang sabi niya, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Yan ay pananampalataya. Mangyari sa akin ang anumang asang-ayon sa iyong salita. Hindi po pinili ng Diyos si Maria na maging anak ni Jesus sa laman sapagkat siya ay espesyal.
Walang espesyal patungkol kay Maria. Pinili ng Diyos si Maria sapagkat alam ng Diyos na mula sa simula, siya ay isang mapagpakumbaba at masunuring alagad. Hindi po lahat ng alagad kasing submissive and humble ni Maria. Pero isa siyang larawan para sa lahat na dapat nating tularan. A slave of God is supposed to be humble and submissive. The ultimate proof of humility is submission. Para masabi natin ang isang tao ay mapagpakumbaba, dapat masunurin sa Diyos. Kung ang isang tao masuwayin sa Diyos, hindi siya mapagpakumbaba. Kasi kung siya masunurin sa Diyos, definitely, ibababa siya ng Diyos. Katulad ng ginawa niya kay Maria. God chose the most humble and submissive person to become the mother of His only Son. Ang talino ng Diyos. Alam ng Diyos na si Jesus, pag siya'y nagkatawang tao, magiging totoong tao siya. Magsisimula siya bilang isang sanggol at lalaki siya bawat araw hanggang sa maging adult siya. So kailangan niya ng mabuting mga magulang, di ba? Nagagabay sa kanya at magtuturo sa kanya at magpapakita sa kanya ng magandang halimbawa ng isang pagiging mabuting tao. Si Maria at ang kanyang pagiging mapagpakumbaba at mapagpasakop ay ang naging larawan ng pagiging mapagpakumbaba at mapagpasakop ni Jesus nung siya'y lumaki. Matalino ang Diyos sapagkat hinanda niya ang isang mahusay na ina para kay Jesus. Isang ina na totoong alagad. Isang ina na hindi mayabang. Isang ina na hindi sumasalungat sa kagustuhan ng Diyos. At hindi lang po mahusay na ina ang hinanda ng Diyos para kay Jesus. Isa ring mahusay na ama. Ang pangalan Jose. Alam niyo yung kwento? Mabalitaan ni Jose na buntis si Maria. Sabi niya sa kanyang sarili, para hindi siya mapahiya, hiwalayan ko na lang siya ng sikreto. Makikipag siya, divorce. Sa betrothal, merong divorce. Kasi legally, wife niya na si Maria, so kailangan legally din maging divorce sila. So gusto ni Jose, lihim niyang hiwalayan si Maria para hindi ito mailagay sa pampublikong pagiging disgraceful. Kasi parang mag-asawa na sa mata ng mga Hudyo ang pinagkasundo. So pag natagpuan na bago ikasal kay Jose, buntis si Maria, pwede siyang makasuhan ng adultery. So makikipaghiwalay na lang si Jose para kung matuklasan man na si Maria ay buntis, hindi siya makakasuhan ng adultery sapagkat wala siyang legal husband. Pero alam niyo kung ano nangyayari sa story? Alam ng Diyos kung ano yung gusto ni Jose. At alam ng Diyos na malinis ang layunin ni Jose. Kaya nagpadala ang Diyos ng anghel kay Jose. At sinabi ng anghel kay Jose, huwag mong hiwalayan si Maria at tanggapin mo yung bata na sarili mong anak. At alam mo kung ano ginawa ni Jose? Sumunod siya. Hindi niya hiniwalayan si Maria at inampon niya si Jesus at ginawa niyang sarili niyang anak. So hindi lamang po mabuting ina yung inihanda ng Diyos para kay Jesus, isa ring mabuting ama. Mga mananampalatayang ama at mga magulang na nagturo ng mabuti sa kanilang anak na si Jesus. Kasi marami sinasabi, si Jesus, anak ng Diyos yan. Diyos yan eh. Nagkatawang tao, siguro nung siya ay ipinanganak, hindi siya pangkaraniwang bata. Siguro para siyang si Lamang. Kailan si Lamang? Yung pinanganak, tapos araw lang lumaki na agad. Tapos ang lakas, bumubuhat ng mga malalaking bato. Alamat lang yun. Hindi ganun si Jesus. Nung si Jesus po ay pinanganak ni Maria, siya isang totoo at normal na tao. Katulad ng mga totoo at normal nating mga anak. Maliliit, baby pa lang sila nung sinilang, tapos lumalaki sila bawat araw, natututong gumapang, lumakad, natututong magsalita. At sa proseso na yun ng kanilang paglaki, nandun yung paggabay ng magulang. At dito makikita natin na napakalaki ng contribution ng mga magulang sa ugali ng kanilang mga anak. Pakita mo sa akin kung sino yung anak mo, sasabihin ko sa iyo kung anong ugali ng magulang.
Alam niyo yung kasabihan na yon? Pakita mo sa akin yung anak mo, sasabihin ko sa iyo kung anong ugali ng magulang. Bakit? Sapagkat yung ugali ng anak, yun ang ugali ng magulang. At dito makikita natin, yung ugali ng magulang ni Jesus, naging ugali niya. Yung pagiging mapagpasakop ni Jesus, yung pagiging mapagpakumbaba ni Jesus, yung pagiging mabuting tao ni Jesus, hindi dahil Diyos siya, kundi dahil natutunan niya yon sa kanyang paglaki mula sa kanyang mga magulang na si Maria at si Jose. Hindi pa uli lahat para sa ating mga magulang na may mga maliliit na anak. Hubugin natin ang kanilang pagkatao sa salita ng Diyos, pero ang unang nagko-contribute sa kanilang pag-uugali, sa development nito, yung sarili mong ugali. So kung ano nakikita sa iyo, yun din na makikita sa mga anak mo. Kaya huwag ka magagalit pag napipintasan yung anak mo. Pag ganyan yung anak, batang to. Pero, alam mo, isang bagay na gusto kong bigyan ng diin dito, bilang pagtatapos na rin sa ating pag-aaral ngayon, hindi po nagkamali ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Para to pa rin yung lahat ng kanyang pinangako. Wala siyang nagkamaling piniling tao. Wala siyang nagkamaling piniling lugar. Wala siyang nagkamaling piniling oras. Wala siyang nagkamaling piniling detalye. Lahat ng detalye na ginawa ng Diyos o na pinili ng Diyos, lahat yan ay tama. From the very process of the birth of Jesus to the very person God used para ipanganak ang Panginoong Jesucristo, all of them fit together perfectly. Pinapatunayan lang nito lahat ng itong pinag-uusapan natin that God is awesome. Ang Diyos kahanga-hanga. Ang Diyos ay totoong makapangyarihan. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Walang aksidente sa Diyos. Lahat ng pinahintulutan ng Diyos, lahat ng nangyayari sa buhay natin, kasama sa mabuti niyang layunin. Minsan, may mga hindi tayo nakikita na maganda. Minsan, hindi natin maintindihan bakit nangyayari. Pero lahat sa plano ng Diyos, ang katapusan maganda. Kapagkat hindi siya nagkakamali. Because our God is an awesome God. Everything about Christmas points us to the God who performed what is impossible in order to accomplish His purpose of redemption. That is another awesome thing about God. Lahat ng ito ginawa ng Diyos, hindi lang para ipakitang siya'y awesome, kundi para ipakita siya'y willing magligtas ng mga makasalanan. Kaya niya pinadala yung kanyang anak sa pamamagitan ng isang birhen na ang pangalan ni Maria, kapagkat sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak, magkakaroon ng paraan ng kaligtasan ng mga makasalanan katulad mo at katulad ko. Kaya may Christmas. Sapagkat ang Diyos ay nagliligtas. At ginagawa ng Diyos kahit sa kasalukuyan ang magligtas ng mga makasalanan. Nagliligtas siya. Tapos na yung pinanganak si Jesus. Inaalala na lang natin. Tapos na yung si Jesus ay ipinako sa krus. Inaalala na lang natin. Tapos na yung si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Inaalala na lang natin. Pero yung pagliligtas ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin. Hanggang sa ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagliligtas. Lahat ng ito kasama sa plano ng Diyos. Pati yung pagliligtas ng mga makasalanan. Ang panalangin ko lamang, sana kasama kayo sa iligtas. Hindi po ako nagliligtas. Hindi ko alam kung sinong maliligtas. Pero isang bagay ang kaya kong gawin. Ipangaral sa inyo na ang Diyos nagliligtas. At ginawa ng Diyos itong kamanghamanghang kasaysayan na ito sapagkat gusto niyang magligtas. At gusto ng Diyos na magligtas hanggang sa kasalukuyan. Gusto mo bang maligtas? Kung gusto mong maligtas, isang panalangin lang ang layo. Kausapin mo si Jesus. Sabihin mo kay Jesus, hindi ko kayang iligtas yung sarili ko. Kahit anong gawin kong paraan. Kahit anong gawin kong kabutihan. Kahit anong gawin kong pagsunod sa kautusan. Kahit anong relihiyon yung samahan ko. Hindi ako maliligtas. Ikaw lang ang pwede magligtas sa akin. Iligtas mo ako. Magpapasako pa ako sa iyo bilang Panginoon. Magsusuko ako sa iyo bilang hari ng buhay ko. At simula ngayon, magiging alipin mo na ako.
Magpapasakop ako sa iyo, susunod ako sa iyo, hanggang kunin mo ang buhay ko na ito. Yun lang ang panalangin. Yun lang ang laman ng panalangin na kailangan mong gawin sa iyong paglapit kay Jesus. At pangako ni Jesus, kung ikay lalapit sa Kanya at aaminin, siya lang ang pwedeng magligtas sa iyo, pagkakaloob niya sa iyo ang kaligtasan. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po nagpapasalamat. Pamilyar na kami sa story na ito, alam na namin ang detalye, pero minsan naliligaw kami sa detalye, nalilimutan namin na ito'y tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa Diyos na nagsabing magliligtas siya ng mga makasalanan. At ito'y tungkol sa iyo, O Diyos, na tumupad sa iyong pangako dahil pinadala mo ang iyong bugtong na anak, yung pinangako mong binhi na dudurog sa ulo ng ahas, ipinanganak sa pamamagitan ng isang birhen ang pangalan ni Maria. At siya'y nabuhay na walang kasalanan, siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, siya'y inilibing 3 araw, pero muling nabuhay. At siya'y pumanig sa langit ngayon ay nakaluklok sa trono sa kalangitan. At siya'y nagliligtas ngayon ng mga makasalanan. Sana ito pong mga kasama namin na hindi pa ligtas, lumapit kay Jesus ngayon. At sabihin, hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili, ikaw lang na Diyos na kamangha-mangha ang pwedeng magligtas sa kanila, na maawa ka sa kanila at iligtas mo sila ngayon. Salamat po sa diwa ng Kapaskuhan. Hindi po yung celebration, hindi po yung kasiyahan, hindi po yung mga regalo, hindi po yung mga bagong damit, kundi ang totoong diwa ng Pasko ay ang Diyos na kamangha-mangha na gumawa ng mga imposible para gawin ang isang imposible at yun ay ang iligtas ang mga makasalanan na katulad namin. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.